Hello, Sis Ruby Castillo. Hello. Hello, Sis Ruby. Ito, isa sa mga ano to, naku, matinding tumulong to nung nasa Vietnam kami. Wala akong video. Wala akong video. Meron ako nakikita ng mga kapatid yung video ko. Oo, nakikita rin yung video ko. Puro kagat na lang sa mukha. Bakit? Diyan ba yung bahay mo sa Mansfield? Nandiyan ka ba ngayon, Sis Ruby? Wala. Nasa trabaho na. Nasa trabaho. Yan. Sis Ruby, magbigay ka ng konting insight tungkol sa'yo. Kailan ka naanib? Kailan ka nag-exit? Bakit ka nag-exit? Ano ba? Matagal akong kapatid. 2002 ako nabautismahan, mga kapatid. September. Tapos, na-decide ko lang na talagang officially na hindi na ako dumalo. Second week ng January. Ayun. Ang reason, isa lang. Umanib mo ko dahil sa aral. Siyempre, umalis din ako dahil sa aral na naririnig ko. Bakit po ba nag-exist kayo? Kasi kaya kayo umanib sa aral, sabi niyo po, kaya kayo umanib dahil sa aral. Ano po ba ang narinig ninyong aral na nagkumbinsi sa inyo para kayo umanib? Iba kasi si Brad Eli, Brad Badong. Lahat ng mga tanong ko noon, Katoliko kasi ako dati, lumaki ako sa simbahan, kumakanta ako sa children's choir. Yan yung pinalakayan ko nung elementary, tas nung college, yung nagko-comlec ba yun, yung nagbabasa ka pa sa commentators and lectors. Oo. Tapos, ang question ko lang noon, bakit ako sumasamba sa bato, sa anito, sa mga rebulto. Tapos ang babaw ng explanation sa akin ng mga pari noon na dahil, or nung kahit sino man makausap ko na tungkol sa picture, di ba, pag may ano ka, may mahal ka sa buhay, yung pinakausap mo, ganyan-ganyan. Tapos ang explanation ni Brad Eli, hindi mo naman dinadasalan, hindi mo naman tinitirikan ng kandila yung mga mahal mo sa buhay. Diba? Correct. Yun. Tapos nung nasagot ni Brad Eli yun, na hindi talaga tama yun. Tapos, matagal din ako nag-observe mga 6 months, 5 months bago ako talaga nagpabautismo. Tapos nung mapatunayan mo na every time na pupunta ka sa pasalamat, kahit matagal, siya, nakaka-refresh. Yung nare-recharge ka. Opo. Yung trabaho ko, talagang yung patayan. Yung, hindi naman patayan, talagang mahaba yung working hours ko. Tapos hanggang Sabado, pumapasok ako. Linggo pa pasalamat nun, di ba? So, kahit na Lunes ka na dumating ng madaling araw, pagpasok mo, zombie mode ka pero masaya yung pakiramdam mo kasi maganda yung aral na narinig mo. Kasi the day naramdaman before. mo na you feel blessed. Oo, naramdaman mo talaga kasi umpisa pa lang ang paksa. Alam mo, sinabi ang paksa sa umaga. Pagdating ng gabi, parang 5 paksa na yung na-topic eh. Yung pagsakay sa makarinig mo mga kapatid na nag-uusap tungkol sa texto, ganyan. Alam mo yun? Nung lately, nung face-to-face na, unang napansin ko nung face-to-face, itong si DSR, kaaway na invisible. Ay, hindi ta invisible noon, napangalanan ko yung kaaway niya noon, si Yuli. Tapos ginawa ko noon, tinignan ko yung Facebook ni kasi friends ko siya eh. Tinignan ko yung niya, parang may hamon siya or something. Tapos galit siya. Magalit siya. Tapos sabi ko, bakit kaya galit to? Di yun. Tapos eventually, iba na yung kaaway niya, hindi na natin nakakita. Tapos nagtatanong sino naman kaaway nito? So, iniisip ko sinong kaaway nito. Gagawin ko, hahanapin ko yung si Willie Santiago, hahanapin ko si Ulysses, sino naman kaaway nito. Wala talaga akong idea kung sino kaaway niya. Basta pagkatas ng pagkakatipon, iniisip ko sino kaya kaaway niya. Ganyan. Tapos eventually, parang natatanim na sa'yo, naiinis ka na. Naiinis ka na. Tapos iorasan mo, di ba, darating ka sa lokal, 5:00. Tapos, 1 oras na awitan yon. Tapos 6:00, nanalangin. Tapos from 6 to 7:30, puro awitan yan. Pasalamat, awitan, ganyan. Tapos break. Tapos walang katapos ng recap. 1 oras mahigit.
Tapos meron pang video. Ano ba yun? Yung video na kung ano-ano. Tingin ng So, alas anong naging, 10. ano mo? Anong Doon naging pala siya turning point mo? Hmm. Anong naging turning Wala, point mo, wala. Sis Ruby? Wala akong natutunan 4 na taon. Sasabihin hindi na tayo alis sa pag-ibig na yan. Brad CJ. Ang pag-ibig, Ayan, Sis Ruby. ibig na yan natin, isang beses na teksto lang ni Brad Eli yan eh. Correct. Huwag lang. Oo. Ayan, Daniel Rason, Albert Reyes, sino pa? Mark De Palubos. Nakakahiya kayo. Ayan, miyembro yan. Matagal na kapatid, pero biruin mo. Rodel Mangiliman, hindi ka ba na ano yan? Hindi ka ba Isa pa yan. kahiyaya niyan? Isa pa yan si Rodel Mangiliman na yan. Tanda ko mga salitang sinasabi niya kapag tinatanong siya ni Brad Ailey na anong natutunan mo, ganyan. Tapos, magsikwento siya yung parang puring-puri. Tapos ngayon naman, ganito rin siya kay Daniel. Tapos, di ka ba? Ano mo yun? Parang, ano yung natutunan? Ganyan ka magsalita ngayon. Ano ba yun? Meron ka bang nainom na ano? Hindi ko alam, nabagba ulo mo. Magsalita lang po kayo, may tao lang po. Hello. Hindi ba? Dati sasabihin, natatandaan ko sinasabi niya nung teksto, yung agawin sa apoy. Meron pa siyang explanation. Pag nag-explain pa naman yan, inoorasan ko yan. Pag nag-explain yan, napakahaba. Dati, yung kapatid na matandang galing sa Philippines, mahaba mag-explain. Natatandaan yun, procedure. Yung huling-huling na kaanid na pinag-explain sa Fratelli. Mahaba magpaliwanag yun eh. Pero siya rin, si Rodel Mangilinan, mahaba rin siya magpaliwanag. 15 minutos, 20 minutos, so magpaliwanag yan sa isang talatan o ilang topic ni BFR. Ewan ko ba yan, walang natutunan. Haba ng panahon, kasama niya pa si Fred Eli. Just explanation. Anong nangyari? Ngayon iba. Kung ano lang sinabi, inaayudahan na lang. Bakit? Hindi na ba kayo sabi, maawa naman kayo sa mga kapatid. Mga kapatid na tumanda na sa iglesia. Di kayo nang hinayang. Hindi pinagkailangan mga kaluluwa nila. Sasabihin, umayos na kayo para magawa namin gusto namin. Ano mo gusto niyo gawin? Hindi nga, sabihin mo nga. Hindi nga kayo ng laman, sinasabi ni Brad Ronnie kanina. Ano tinatanim niyo sa mga nakikinig sa inyo ngayon? Diba? Maya kayo. Naturingan kayong kasama ni Brad Eli dati. Anong natutunan niyo? Anong kinakatakot niyo? Galing din naman kayo sa mahirap. Ano ngayon kung humirap kayo ulit? Unless, gumawa kayo ng karumal-dumal. Yung nakakahiya. Pero kahit na nakakahiya yung ginawa ninyo, nagpapatawa naman ng Diyos eh. Yung mga mabubuting kapatid, papatawarin kayo niya kung sincere kayo sa humingi ng tawad. Huwag kayo matakot maghirap ulit. Galing kayo sa mahirap. Galing tayo lahat dun. Nakatigim kayo ng konting ginhawa, ayaw nyo ng bitawan. Ano yun? Sasabihin sa iyo nung isa, hawak ko may hawak ko sa inyo. Ano yun? Hostage. Alam mo yung mga salitang gano'n, hostage tawag doon. Doon kayo natatakot. Ewan ko lang talaga. Pare-parehas kayo ng mga sinasabi tuwing nagpapaksayan eh. 4 na taon kayong ganyan. Sasabihin pa ninyo. Ngayon ko lang narinig ang mga bagay na ito. Tulog pala kayo sa pagkakatipon pag si Brad Eli, ano? Hindi ba? Kaya yun po, Brad Badong. Ako naman. Ako, si Brad Badong may kausap ata po siya eh. Ay, Brad CJ, good evening po. Tama naman po yung mga sinasabi niyo. Opo, magandang gabi. At saan po kayo sis? Saan bansa kayo? Pilipinas ako ngayon pero dati ako sa
Dati akong China, dati akong Vietnam. Kaya dito. Nag-foreign po ang So, gabi rin po dyan. Pero dito ang masyadong gabi na. Opo, anong oras ang mga 11:15 na po dito. Okay po. Dito din po. Ako hindi na. Pero yun nga, actually po meron akong kapatid na kausap. Hindi ko na kasi hindi lang naman isa. Pero ayokong ma-identify sila eh. Pero meron kasi tumawag sa akin. Ngayon, sabi niya, inaano ko lang, kino-construct ko lang sa isip ko yun, ayokong ma-identify siya eh. Mahal kasi ako ng mga kapatid na nadistinuhan ko. Di lang naman isa na ang nagsabi sa akin. Sabi niya, Brad, isa-isa po kami. Tinanong po kami lahat, ano ba ang nagawa ko ano ba nagawa niyo sa amin daw? Wala naman po. Meron ba siyang utang sa inyo? Wala po, wala kami utang sa kanya, wala rin siyang utang sa amin. Sa madaling sabi, hinahanapan ako ng kasiraan. Brad, wala naman po kayo, mahal po namin kayo, sabi nung kapatid. Pero pasensya na po, inutusan lang po kasi kami. Pero kami, mahal po namin kayo, sabi nung gawain niya ng mga may itim na inutusan lang po kasi kami, wala po kami. Inutusan lang po kami, Brad, wala po kaming magawa. Yun naman. Hindi ba? Kaya pasensya na po, sabi niya. Marinig mo yung mga ganyan sa mga kapatid. Kawawa. Parang alipin na sila. Wala na silang sarili pag-iisip. Kaya nga. At ang sabi pa sa akin nung isang kapatid, Brad, ang hirap po kasi mawawalan po kami ng mga kaibigan. Yan ang mga pananakot eh. Kaya pasensya na po. Pero mahal po kayo mahal namin kayo. Wala po kami naaalala. Wala kaming alam na ginawa po ninyong masama. Kaya nga po kami, sabi niya, wala lang kaming magawa, inutusan lang po kami. Ayun. Hindi lang isa. Tol, Brad Badong, hindi ko alam paano ka na-mute. Nakita ko nga mute ka, muted ka, Opo. pero hindi kita ma-unmute. Opo, naka-mute ka po. Naka-mute ka po. Naka-mute na, may naka-mute Brad Badong, hindi naka-mute naman kita ka. ma-unmute. Ewan ko kung Ikaw ata dapat nag-unmute sa sarili mo. Opo, ikaw po, Brad Badong, naka-mute ka po. Nakita po sa screen namin naka-mute ka po. Hello po, Brad. Hello po, Brad CJ. Hello po. Ako naman walang nakikita ng video. Puro ako lang nakikita ko. Sa akin naman po, wala po ako nakikita. Diba? Maulit ko lang yung nabanggit mo. Bakit ganun? Nakakatawa talaga mga pangyayari mo. Bakit ganun din yung mga kapatid ka? Totoo. Ay, mga exos ng mga bro, meron sana akong gusto open kasi nakausap ko kayo na si bro Badong kanina. Meron akong napanood kayo na sa YouTube regarding kay Sis Luz. Regarding kung sa si Sis Luz. Opo. Sabi ko nga, balak ko ang gawa ng video to, sabi ko. Napaka-hinustisya naman yung mga sinasabi nito, sabi ko. Napakalayo na sinasabi nila sa aral ni Barry Levy. Ang alam mo ba ang sabi niya na yun daw clarity, ang may karapatan lang daw na magbigay ang parang MCGI. Pero kapag ibang hindi sakop ng MCGI, ang sinasabi niya daw, ako lang kung napanood yun na to, ang sinasabi niya is parang kapag iba ang tumulong, parang kolorum na daw. Sabi ko, napakabobo naman tong babaeng na to, sabi ko. Halimbawa ako, isa lang ako namamasada. Sabi ko, isa ako namamasada. Meron ako nakita ng namamali mo sa daan na hindi ko kailangan i-video.
bigyan ko ng pagkain, kolorom ako. Sabi ko, ang layo na ng aral ng binibigay ng puno ng mga to, sabi ko. Napaka-injustisya na. Sabi ko ganun. Halimbawa ako, namamasada ako. Ang trabaho kasi namamasada ng tricycle. May nakita akong dukha, namamalimos. Bigyan ko ng pera, bigyan ko ng pagkain. Kolorom ako. Hindi, kumbaga parang ang sinasabi niya parang hindi daw encountered. Sabi ko, napakarubo mo naman babae ka. Hindi ko naman ipaliwanag kung anong ibig sabihin ng bobo na nalaman ko kasi dati di ko alam yan eh. Narinig ko kay Brother Elian ang ibig sabihin ng bobo, babae na mahina ang utak, lalaki ay gago kung lalaki. Ibig mo bang sabihin kapag hindi nyo kareliyon, pag tumulong sa kapwa, kolorom, hindi counted? Napakabobo mo naman babae ka. Hindi ikaw dapat Actually, matagal na yung ano na yan, yung sinabi. Kaya nga bro, hindi mo kailangan i-judge ang isang tao kung gusto niya tumulong sa kapwa niya. Ano ka, Diyos ka ba? Ganyan na ba ang aral na pinapangaral sa iyo ng puno yung gago? Madilim Correct. yung mga yun. Kaya nga, hindi mo lang ngayon marinig yun eh. Hindi na pine-play ulit yun eh. Sa akin, alam mo bro Badong, bro CJ. Sabi ko, simula nang namatay si Bro Eddie, sabi ko parang ang diwa ng mga to, sabi ko, hindi na diwa ng Diyos ng mga to. Sabi ko, diwa na ni Kibuloy itong mga to. Kaya sabi ko nga gano'n. Nung napakinggan ko si Bro CJ, napakinggan ko si Bro Badong, nung una sabi ko parang suspected ako na paninira na tumote. Pero nung napakinggan ko siya, sabi ko, lahat ng paninira nila kay Bro Daniel, sabi ko parang, ay. Pero nung, nasabi ko kay Bro Badong na nung first time ko umattend ng SPBB, sabi ko parang, wala nang kwenta, sabi ko. Parang hindi na ito yung hinahanap kong aral, sabi ko. Kaya nga, umanib ako yun dahil sa aral. Dahil yung aral na pinupuntahan mo sa lokal, yun ang ina-apply mo sa buhay mo. Sa pang-araw-araw na buhay na ginagawa mo sa buhay mo. Di ba? Pero sabi ko, parang nawala na. Wala nang kwenta to, sabi ko. Makikinig na lang ako sa mga old video ni Brother Eddie. Kaya ngayon, napakinggan ko. Nariluwanagan pa nga ako kay Bro CJ. Yan pa isang ano eh. Ako, payo ko lang din yan kay Sisilus. Mali na Brad Eli, ano ka ba? na sinasabi nila na tumingin na lang daw sa aral. Tumingin sa aral. Hindi ba nila na sinabi nga, kayo ay ang aming sulat. Makikita mo yung aral dun sa paggawa. Yan ang palusot lang nila, tumingin lang daw sa aral. Lahat naman siyempre gumagamit ng Biblia. Lahat naman bumabasa. Alam mo, tingnan mo yung gawa kung ina-apply ba nila. Alam mo bro CJ, nung meron kasi akong sinubscribe regarding kay Bro Eddie. Wala pa si Daniel nun, old video yun eh. Kay Bro Eddie, kay Brother Willie, kay Brother Josen, kay Brother Dari Santiago. Kasama pa nga nila yung attorney, ano ba yung attorney babae na yun? Yung Castro, tapos yung attorney, yung tatay yata ni Jose. Sabi ko, hangang-hanga ako sa mga taong ito. Lahat ng ginagawa nila, lagi may pruweba. Sabi mo. Tapos, malaman ko ngayon, itong matatalinong tao, ginagawa nilang bobo yung sarili nila. Di ba Brother Badong, Brother Joseph, na ikaw nga nagkasabi, napakatalinong tao naman yan, pero ginagawa nilang bobo yung sarili nila. Alam mo, ganyan naman talaga, makikita. Kaya nga tayo, dahil nakikita natin, nagbobo-bobuhan na lang naman sila. Gato lang yung Brother CJ eh.
yung talino, nasa sarili mo, nasa utak mo yan eh. Kadalasan ang katalinuhan, kapag natatapalan ng pera, yung katalinuhan mo, nagiging bobo ka. Ganun lang yun. Pero Kaya nga nagbobobo. alam mo brother CJ? Kasi kung sasabihin mo, Sige, go ahead, brother CJ. sige, Alam mo kasi ganito, nung umaatid ako sa lokal ng Tarlac City, TCC yan eh, napautos muna ako sa conception. Dumadaan, siyempre ako, behero ako, nagigit ako yung MCGI dito. Dating daan yun, napalitan na ng MCGI. Diba? Di ba na? MCGI cares na. Matagal na yun, sabi ko. Siguro parang pinaganda na nila, sabi ko, mas magiging patino siguro to, sabi ko. Nung hindi ko pa kayo na-encounter sa YouTube, sabi ko, maganda na siguro yung patakaran nito, sabi ko. Nakikita ko doon sa, nakasubscribe ako sa MCGI channel. Sabi ko, nakikita ko yung mga pagbibigay nila, yung mga ano na. Nung napadaan ako, sabi ko, malalaman mo, bro, si Jay, kung marami pang umaatin sa lokal namin eh. Kasi kapag dadaan ka sa lokal namin, alam mo yung rack ng mga sapatos, ilagay ng sapatos, sakay ng tsinelas. Nagigit ako na lang, laging isang sapatos na lang. Sabi ko, parang ano na to, kasi alam ko yung pagkakatipon dyan eh. Ang paggabi, mapaumaga. Sabi ko, parang, nagigit ako. Sabi ko, kung yan talaga mga kapatid, sabi ko, alam nila yung gagawin nila bago pumasok sa lokal. Sabi ko, ang tsinelas, ang sapatos, iniiwan sa labas. Pag dumaan kasi doon sa lokal dito sa Tarlac City, makikita mo yung rack ng mga yung kumbaga sa texture rack. Yun ang mga slippers and shoe rack. Makikita mo, parang sabi ko, nakikita sapatos na yun. Sabi ko, wala na bang dumadalo dito? Ako. Nung nakita ko, sabi ko, ilang beses yun. Hanggang magpahanggang ngayon. Sabi ko, ba't lagi nakasara? Sabi ko, tama nga yung sinasabi ni Bro CD at Bro Badong ako. Isa na rin siguro nagsara to. Kasi, ako, bro, ako